Nagsimula ang Abante sa isang tapang na hindi natitinag. Kasabay ng pag-unlad ng bansa, lumawak ang aming boses. Sa bawat gabi, may balitang abot kamay. Nauna kami sa digital na mundo. Mas mabilis, mas malawak, mas moderno, mas matapang, mas abante. Mahigit 3 dekada ng tapang. Ang mga opinyon at pananaw sa programang ito ay para sa mga host at guest lamang at hindi sumasalamin sa opinyon at pananaw ng himpilan. Magandang araw mga kaabante mula Luzon, Visayas at Mindanao. FYI, ako si Francis Polder. Sa ngalan ni Raya Kapulong, FYI, ako naman ang inyong lingkod, Meiji Cruz. Hatid namin ang mga impormasyong may dating na worth sharing. Mga kwentong kwela pero may kwenta. Dito lang yan sa For Your Information, ito ang FYI. Happy Tuesday! Tuesday Yes. na. At syempre, shoutout muna natin si Ryan na nagpapagaling pa. Oo Ma'am nga. Ryan. Get well soon, Ma'am Raya Okay naman Kapulong. kami ni Meiji dito ngayong araw. Kami na munang bahala dito sa FYI. Huwag kang mag-alala. You're in good hands. Sabi nga nila. Parang bangko lang, partner, di ba? Pero, shoutout to yan, partner, sa, ano to? Pairiger at Kusa family mula sa Romblon. Uy, na good nanonood daw sa atin morning, ngayon. Kusa family. Kaya pala dami nating viewers today. Yes, akala ko dahil sa'yo. Ay, hindi. Mga fans natin. Uy, syempre, shoutout din ha sa aking mga kaibigan sa Amerika. Ayun. Di ba meron ng BNC, BNC America? North America. Yes, sa pangunayan ng ating BNC North America Bureau Chief na si Henny Espinosa. Saan ba sa Amerika yung mga kamag-anak ko? Sa ngayon, nasa San Francisco, siya. Hello. Yan, sa mga taga Bay Area na pinuntahan namin, sana na-meet namin. Uy, kamusta nga pala ang tour ninyo sa North America with Miss Corina Sanchez? Abangan dahil magkakaroon ng episode 2. Uy, episode 2. Alamin natin kay Paulo. Si Oh. Paulo ang mag-aasika. Pero kamusta yung mga kababayan natin doon? Mainit ang pagtanggap nila kasing init ng summer sa Amerika. So maraming salamat po sa mga tumanggap at tumangkilik ngayon kasi meron ng Agenda North America noong ma-ere sa BNC tuwing Sunday ng umaga. Nakakatuwa, talagang palaki na ng palaki, lumalawak na talaga ang reach ng Abante Billionario Group. Yan, siyempre. At dahil malawak ang reach, mag-shoutout muna rin tayo doon sa mga nakikinig sa atin sa mas malinaw na signal sa inyong talapihitang 1494 sa EM Totoo, napakalinaw kasi tuwing nagdadrive ako, syempre nakatutok lang ako sa 1494. Siyempre, di ba, partner? Para updated ka sa news, information. Oo, at kumpletos recados na lahat ng hahanapin nando na. May drama, may comedy, at ang pag-aabang natin sa Senate Flix at the impeachment. Senate diba? Flix, oo. At Dahil ngayon nga ay may mga bagong Tuesday. pasabog daw na aabangan tayo sa impeachment. Oo, Ayan. dahil may kaabang-abang na So, bago pa witness yan, now partner. today. Oo Siyempre, nga. feel good stories muna tayo dito Oo. sa FYI. At shout Hindi ba out din. feel good story din sa Senate? Medyo Minsan. iba-iba halo-halo. Mixed emotions yung makikita mo sa Senate. At yung iba nga, kinailangan pa na magkaroon ng stress debriefing
Kasi nai-stress na sila sa mga nangyayari sa Sino ang mga staff ng Senate? Hindi nga eh. Ang malupit dyan, yung mga nanonood. Mas Oh. apektado sila. Ganun Sa talaga totoo yung mga lang. Pilipino, di Sa ba? totoo Kahit lang. sa telenovela, pag nanonood tayo, nai-imbibe natin yung karakter at nagagalit tayo doon sa mga artista na pinapanood Oo natin. nga, lalo na kapag yung mga cast of character talagang no, So, kung matitindi, kataas ang may emosyon, emosyon. ganun din kataas ang emosyon ng mga nanonood na Pilipino. So para talagang soap opera itong nangyayari sa impeachment trial at sa Senado. Pero bago yan, siyempre, dito muna tayo feel good stories muna Oo, tayo dito para mag good vibes impormasyon. na. O, diba, partner? Kaya naman, simulan na natin ngayong umaga ang marami nating pag-uusapan. Diba, partner? At para sa ating top picks for today. Pribadong paaralan sa Tondo nagpapatupad ng mas mahigpit na inspeksyon sa mga estudyante. Libreng gamot at health education tampok sa Diabetes Awareness Week. Bagong uri ng unggoy na diskubre sa kagubatan ng Congo. Samantala para sa ating kaalaman to the max, luha sa paghihiwa ng sibuyas, may siyentipikong paliwanag. Wow! Naghihiwa ka ba ng sibuyas at Oo napapaiyak ka? naman. Naiiyak talaga. Na parang main character ka sa isang soap opera pag naghihiwa ka ng sibuyas? Alam mo, may mga tips daw, may mga techniques. Sinasabi nila na ibabad mo muna daw yung sibuyas sa tubig bago mo hiwain para hindi na ganun katapang. Pero alam mo, ginawa ko, naiiyak pa rin Naiiyak ako pa rin. eh. Yung iba nga, naglalagay ng sliced bread sa kutsilyo. Oh. Para daw masasalap na nung tinapay yung hihiwain. Pero maiiyak pa rin. Oo, yung iba pa nga nagsasalamin pa eh kapag naghihiwa. Kaya naman, aabangan natin ang siyentipikong paliwanag para sa bakit pa nga ba tayo naiiyak tuwing naghihiwa tayo ng Oo, sibuyas. anong meron sa sibuyas? Alamin natin yan mamaya. Samantala mga kaabante, bago naman tayo dumako sa ating mga good vibe stories for today, alam niyo ba na may tamis at saya sa bawat kagat? Yan ang hatid ng Tangerine Chocolates Philippines. Gawa sa dekalidad na tsokolate at masarap na ingredients. Bawat piraso ay puno ng pagmamahal at saya. Para sa regalong walang kapantay, subukan mo na. Tangerine, a taste of hope and happiness. At kasunod ng panawagan para sa mas mahigpit na seguridad sa mga paaralan, may isang pribadong eskwelahan sa Tondo, Maynila na nagpatupad na dagdag na hakbang upang matiyak ang kaligtasan ng mga estudyante. Ang detalye alamin sa FYI report ni Jasmine Canonoy. Mas pinaigting ngayon ang seguridad sa isang pribadong paaralan sa Tondo, Maynila sa pamamagitan ng mas maigpit na inspeksyon sa pagpasok ng mga estudyante. Bilang bahagi ng kanilang safety measures, gumagamit ng paaralan ng handheld metal detector upang siyasatin ang mga bag at personal na gamit ng mga mag-aaral bago sila makapasok sa campus. Layunin nitong matiyak na walang ipinapasok na anumang ipinagbabawal o maaaring magdulot ng panganib sa loob ng eskwelahan. Ayon sa mga eksperto sa seguridad, ang paggamit ng handheld metal detector ay isa lamang sa mga hakbang na maaaring makatulong upang mapanatiling ligtas ang school environment. Gayunman, binibigyan din nilang hindi sapat ang teknolohiya lamang. Mahalaga ring may malinaw na security protocols, regular na pagsasanay ng school personnel at bukas na komunikasyon sa pagitan ng mga guro, magulang at mga estudyante. Kasunod ito ng mas pinaigting na panawagan para sa mas mahigpit na seguridad sa mga paaralan upang matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral at kawani. Paalala naman ng mga eksperto, ang layunin ng mga ganitong hakbang ay hindi upang takutin ang mga estudyante, kundi upang makalikha ng mas ligtas at mas panatag na kapaligiran sa pag-aaral. Sa huli, ang seguridad sa paaralan ay responsibilidad ng buong komunidad mula sa administrasyon hanggang sa bawat mag-aaral at magulang. Para sa FYI, Jasmine Canonoy, Abante. Maraming salamat sa report, Jasmine Canonoy. At partner, ikaw ba ay sang-ayon sa pagpapatupad nitong pagmahigpit na inspeksyon sa mga estudyante? Kasi ang reklamo ng mga estudyante, humahaba daw yung pila, mainit, nalilate pa sila sa klase, sayang daw yung oras. Pero I think yung oras na i-google mo doon kaysa doon sa safety
hindi ba, sa buhay ng mga estudyante, parang I would rather do that. Hindi, at saka yung ibang LGU, tumulong na sila kasi nga mainit di ba? At humahaba yung pila dahil madami, lalo na sa mga public school natin, libo-libo yung mga estudyante dyan. So naglagay sila ng mga tolda, ng mga, parang mayroon masilungan yung mga bata na pipila kahit mainit nga kasi yung panahon. So lalo na, tandaan mo yung klase sa atin ay 3 shift. May umaga, may tanghali, at may panghapon. So, medyo dagdag trabaho para sa security personnel, pero dagdag naman ng kampante yung mga magulang natin. At alam mo, partner, kasi sunod-sunod na rin yung mga kaso ng karahasan sa mga paaralan dito sa buong Pilipinas, hindi lang dito sa NCR, no? Una nga dyan yung Tacloban. So, nakaka-alarma na rin talaga na kailangan magtulong-tulong mula sa eskwelahan, mula sa lokal na pamahalaan, maging sa national. And kailangan yung root cause problem talaga. Bakit ba ganito ngayon ang pag-iisip at kaugalian ng mga kabataan ngayon? Yun. At siyempre, importante din na gawin natin yung bahagi natin bilang isang mabuting mamamayan at mabuting estudyante na sumunod tayo sa mga alituntunin na ipinapatupad ng paaralan at ng pamahalaan para din ito sa kaligtasan ng mas nakararami. At yung responsibilidad ng pamilya, ng mga magulang. Kasi sila naman talaga yung kasama nung bata, no, nasa loob ng tahanan. So dapat binabantayan din talaga natin kung ano yung mga activities na ginagawa nila. But still, maganda tong hakbang, no, para sa seguridad ng mga estudyante. Yun, at usapang kampanya nga tayo, isang linggong kampanya naman ang inilaan upang higit pang palawakin ang kaalaman ng publiko tungkol sa diabetes at kahalagahan ng maagang pag-iwas dito. Para sa detalye ng balitang yan, narito ang FYI report ni Andrea Cusa. Mas paiigtingin ngayong linggo ang kampanya laban sa diabetes. Bilang paggunita sa Diabetes Awareness Week na idinaraos tuwing ika-4 na linggo ng Hulyo alinsunod sa Proclamation No. 213, inaasahang magsasagawa ang iba't ibang ahensya at lokal na pamahalaan ng mga aktibidad na naglalayong palawakin ang kaalaman ng publiko tungkol sa sakit at kahalagahan ng maagang pag-iwas at pagpapagamot. Kabilang sa mga isinusulong sa pagdiriwang ang information campaign, health education at pagpapalawak ng access sa mga serbisyong pangkalusugan para sa mga taong may diabetes. Layunin nitong hikayatin ang publiko na magpatingin ng regular, maging aktibo sa pisikal na gawain at piliin ang mas masustansyang pagkain upang mabawasan ang panganib ng sakit. Sa Quezon City naman, bahagi ng paggunita ang patuloy na pagbibigay ng libreng gamot sa mga kwalipikadong Q-citizen na may diabetes bilang suporta sa tuloy-tuloy nilang gamutan at upang makatulong sa pagpapababa ng gastusin ng mga pasyente. Paalala ng mga health expert, hindi lamang paggamot ang susi sa paglaban sa diabetes, kundi pati ang tamang kaalaman at maagang pagkilos. Sa pamamagitan ng programang tulad ng Diabetes Awareness Week, inaasahang mas maraming Pilipino ang magiging mulat sa kahalagahan ng regular na pagpapasuri at mas malusog na pamumuhay upang maiwasan ang mga komplikasyong dulot ng diabetes. Para sa FYI, Andrea Kusap, Abante. Maraming salamat sa report, Andrea Cusa. Galing. Anong magaling? Si Andrea. Si Andrea. Pwede na pwede nang ilabas, no? Akala ko itong libreng gamot sa Oo nga. Education. At alam mo, dito sa Pilipinas, marami talaga yung mga may diabetes. Oo. Kasi hereditary na rin yan eh. Kami sa family namin meron yan. So, talagang nagpapacheck kami annually yung blood sugar mo. Oo, at Prevention. Siyempre is the malaking tulong key. kung may libreng gamot na binibigay ng gobyerno Oo. para dito. Kasi nga, sabi mo nga, parang isa to sa mga tradisyong napapamana Oo. sa mga pamilya. Sa dami-daming ipapamana, di ba? Kasama yung, Diabetes sakit. di ba sabi ng magulang natin, wala akong May papamana mga sa'yo, sa'yo. kundi ang pag-aaral mo at ang sakit kong diabetes. So, di ba? Sabi ng... Pero alam mo, prevention talaga. Kung nandyan na yan, di ba? Kailangan, napaka-importante na may kaalaman tayo. Pero marami kasi na-interview tayo dito sa programa at sinasabi ng mga doktor na nakakausap natin at mga dietitian, isa talaga sa mga mahihilig ang Pinoy ay matamis. At Matamis. maalat. At kasi tayo, white rice eater talaga tayo. At Na? isa din yon Oo, na mataas yung sugar dahil sa glucose. So,
dapat ba wag na tayo maging white rice eater para Parang di natin kaya yun eh. Kasi Oo, tayo mga iba. Pilipino, kahit konti yung ulam, basta maraming kanin, at di ba? mabango yung puting kanin. Oo, iba talaga yung comfort food tayo eh, 'di ba? Kahit nga pag umaalis tayo ng bansa, hahanapin pa rin natin 'yun, kanin talaga. Sa ngayon, sapat na muna itong hakbang ng gobyerno na nagbibigay ng libreng gamot para sa ating mga kababayan naman. At kaalaman, napaka-importante. Mag-iwas dun sa mga sugary drinks, yung mga soda, Aray yan. ko Ay, parang umiilag ka, no? Para kang namamaril eh. Yun talaga napaka-importante. At syempre, kailangan gumalaw-galaw, kailangan ng exercise. Pero maraming Pilipino, sedentary na yung lifestyle. So mas gusto nating nakaupo at nagko-computer, naglalaro, nanonood, 'di ba? Binge watching is Oo, also one. tapos ang delikado pa dyan, habang nakaupo ka, kain ka pa ng kain. Ayun pa. May Yun pizza na ka nga. dyan, may pansit, may kanin. Ang pansit ay inuulam ng mga Pilipino. Totoo. So carbs. So dagdag na Carbs naman. on carbs. Diba? Grabe na. So, yun nga, importante lang na alam natin yung tama lang na proportion at huwag masyadong ang tawag doon, addict sa matamis. Oo, health is wealth. Nako, ako guilty ako dyan kasi may sweet tooth din ako, no? At maraming mga kababayan natin yan. Pero hinay-hinay lang. Yun. 'Di ba? At samantala, isang bagong unggoy ang opisyal nang nadagdag sa talaan ng mga hayop matapos itong matagpuan sa rainforest ng Democratic Republic of Congo. Para sa detalye ng balitang yan, narito ang FYI report ni Jason Jupiter. May bagong dahilan para higit pang pangalagaan ng mga kagubatan sa mundo. Isang bagong uri kasi ng unggoy ang opisyal na kinilala ng mga siyentipiko matapos itong matagpuan sa rainforest ng Democratic Republic of Congo sa Central Africa. Bagamat matagal na itong kilala ng mga lokal bilang likweli, ngayon lamang ito kinumpirma ng mga mananaliksik bilang isang natatanging species. Natatangi ang unggoy dahil sa maitim nitong balahibo at mapusyaw na kulay sa paligid ng bibig at ilong na mistulang maskara. Napag-alaman din ng mga eksperto na iba ang estruktura ng tunog ng pag-ungol nito kumpara sa iba pang Colobus monkeys na naging mahalagang batayan sa pagkilala rito bilang bagong species. Ayon sa mga mananaliksik, napakabihira ng ganitong pagtuklas dahil iilan lamang ang mga bagong monkey species na nadiskubre sa Africa sa nakalipas na maraming dekada. Patunay ito na marami pang uri ng hayop ang nananatiling hindi pa natutuklasan, lalo na sa mga kagubatang mayaman sa biodiversity. Gayunpaman nagbabala rin ng mga conservation na maaaring agad na malagay sa panganib ang bagong species dahil sa maliit nitong populasyon at limitadong tirahan. Dahil dito isinusulong nilang mabigyan ito ng mas mataas na antas ng proteksyon upang maiwasan ang tuluyang pagkawala nito. Ipinapakita ng pagtuklas na ito na habang patuloy ang pag-unlad ng agham, nananatili pa ring mahalagang pangalagaan ang kalikasan dahil maaari pa itong maglaman ng mga species na hindi pa lubusang nakikilala ng mundo. Para sa FYI, Jason Jupiter, Abante. Maraming salamat sa report sa bagong species na hindi si Jason Jupiter. Oo. Totoong unggoy. Ano daw? Anong reaction mo sa panibagong species ng Oo unggoy nga, no? sa Sa Congo? tagal-tagal na natin ngayon dito nag-e-exist, may mga bago pa palang species na mga hayop na nadidiskubre. Kasi patuloy pa rin daw nag-i-evolve yung species natin at yung tao. So ito nga, panibagong species naman ng unggoy, itong nakita nila. So posible din na dahil marami pa din na virgin forest pa talaga na hindi pa nakikita. At ngayon pa lamang lumalandag. Katulad itong unggoy na ito sa Congo. Anong scientific name niya? Orange lip monkey species. Diba? At kakaiba yung itsura niya, ha? Parang Kasi orange lip? O orange lip. Ang laki talaga ng lip. Parang naka-fillers. Hindi ko Pero naintindihan niya, pero anong ibig sabihin nun? uso ngayon ang beauty trend, yung nilalagyan ng something ang lips lips. para kumapal. Uso yan sa mga celebrities. Pero yung unggoy na yun, natural na. O, diba? Pero- So, pag pumunta sa mundo at dahil nakilala na siya, pwede na siya instant celebrity. Oh, celebrity. O, diba? Dahil, Pero mabuhok siya. Yung face niya sobrang hairy kumpara sa ibang mga species ng unggoy. O, kasi nga, dahil doon sa rainforest, doon sa Congo, baka malamig. So, yung adaptive mechanism naman ng kanyang balat. Katulad At ng mapapansin ears. din natin, partner, ang haba ng buntot. 'Di
Diba? Tanong natin kila Lance kung ano kung ano ang bago sa species na to dahil isa siyang veterinarian diba? Si Lance na sikat ngayon sa social media. Pero yun na nga. So magandang advancement sa science community at sa mga lalo na dun sa mundo na nangangalap talaga ng mga bagong impormasyon tungkol dito. At ibig sabihin, at sabi mo nga, no, may mga virgin rainforest pa rin tayo, no? Despite nung marami ng problema sa ating mga kagubatan, ibig sabihin, nagtatrive pa rin yung mga ganitong uri ng mga species. At huwag sana silang ihan para patuloy silang mabuhay na masaya. Totoo. At huwag sirain ang kalikasan, di ba? Dahil Totoo. yan ang ugat ng pag-migrate nila at pagkaubos ng kanilang mga lahi. Samantala, kasabay ng pag-usbong ng modern banking, dumarami na rin ang financial scams. Alinsunod sa panuntunan ng Bangko Sentral ng Pilipinas, mas pinaiigting ang proteksyon laban sa financial scams sa pamamagitan ng Anti-Financial Account Scamming Act o AFASA. Layunin nitong labanan ng phishing, smishing, money muling at iba pang panlilinlang na kadalasan ay isinasagawa gamit ang links na ginagamit para makuha ang one-time PIN at iba pang sensitibong impormasyon ng mga account holders. Sa ilalim ng batas, may kapangyarihan din ng mga bangko na i-hold ang mga account ng posibleng may kaugnayan sa scam bilang agarang hakbang para maprotektahan ang mga biktima. At para sa karagdagang seguridad, huwag kalimutan ng stop, check, report at protect. Mag-pause kapag may duda, i-verify ang mga detalye at sender. Mag-report sa official channels at siguraduhin laging protektado ang inyong mga account. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Land Bank, empowering Filipinos for a better future. Samantala sa aming pagbabalik, simpleng laro ng mga bata na uwi sa makabuluhang aral sa pelikulang Ganggang. Abangan yan mamaya kaya tutok lang dito sa FYI sa Abante. Looking for the perfect escape? Discover Club Nalu, a serene beachfront retreat where stillness meets style. Nestled along the quiet shores of Bacnotan in La Union, Club Nalu is designed for slow mornings, ocean breezes, and moments that help you unwind. From cozy rooms and sun-drenched villas to relaxing spaces inspired by nature, every corner invites you to pause, breathe, and recharge. Club Nalu, come as you are and leave feeling a little lighter. Book now at clubnalu.ph. Sa mundo ng digital media, ang tiwala ng mga manonood ang tunay na sukatan ng tagumpay. At mula Enero hanggang Mayo, mahigit 5.34 billion Facebook views ang naitala ng Abante Billionario Group kasama ang 406 million engagements, 11.4 million followers at halos 3 milyong mga bagong taga-subaybay. Araw-araw milyong-milyong Pilipino ang pinipiling tumutok sa aming mga balita, programa at public service content. Sa likod ng bawat numero ay inyong suporta. At sa bawat tagumpay ay ang aming pangakong maghatid ng mas mabilis, mas makabuluhan at mas mapagkakatiwalaang impormasyon. Maraming salamat sa inyong tiwala. Abante Billionario Group, reaching millions, driving engagement, delivering results. Abante, kasama mo! Simulan na natin ang balitaan sa ating mga headlines. Presyo ng langis, bumagsak. US President Donald Trump nagbanta na muling aatakihin ng Iran grade 9 student na maril sa loob ng eskwelahan. Sa anipuwersa ng mga pangunahing tabloidista sa Luzon, Visayas at Mindanao, nakumpirmang presensya ng El Nino conditions. Matiyak ang tuloy-tuloy na serbisyong pangkalusugan. Hindi po ito issue lang ng Barbie, ito po ay national issue lang. Sa ngalan ng buong pwersa ng Abante na walang sawang naghahatid ng mainit na balita, ako ang iyong kaabante, Bea Santiago. Ako naman ang inyong kaabante, Paolo Spiritu, para sa Abante sa Tanghali. Kaya pala wala sa concert si IC. Pinaresign ng Lord. Sabi ni Lord kay IC, "Come follow me, I will make you fishers of men." Diretsong tanong, diretsong sagot.
masasayang usapan na binabalik-balikan. Yuhuhugat! Isang tigasing kilalang-kilala sa larangan nito. Jigo Live, Lunes hanggang Biyernes, 9 p.m. to 10 p.m. Dito lang sa Abante, kasama mo. Simulan ang umaga sa mga programang hatid ng Abante. 5 a.m. walang atrasan. 7 a.m. Metro Morning. 8 a.m. Memo. 9 a.m. Kasangga mo ang langit. 10 a.m. Marisol Academy. 11 a.m. FYI. Kasama mo sa paggising, kasama mo sa pag-abante. Abante Reels. Hindi lang mga football players ang naghahanda para sa World Cup. Pati mga chimpanzees sa Oakland Zoo ay nakisabay sa kasabikan. Bilang bahagi ng FIFA World Cup fever sa San Francisco Bay Area, binigyan ng mga zookeeper ang kanilang chimpanzees ng soccer-themed enrichment activities. Makikita sa kanilang enclosure ang mga bandila, soccer stickers at special bags na puno ng treats at surprises. Habang naghahanap ng dried fruits, popcorn at sunflower seeds, tila nagwa-warm up pa rin ang mga primates para sa pinakamalaking football tournament sa mundo. Ayon sa zoo, layunin ng aktibidad na hindi lamang magbigay ng mental at physical stimulation sa mga hayop, kundi magpapalaganap din ng kamalayan tungkol sa animal conservation. At nagbabalik ang programang FYI. Mula sa simpleng laro ng mga batang mahilig sa fighting spiders, mabubuo ang isang pagkakaibigan na susubukin ng tunay na hamon. Para mas lalo pa nating makilala ang pelikulang Ganggang, makakasama natin live dito sa Abante Studio ang award-winning director na si Direk J.L. Burgos at ang isa sa mga cast ng Ganggang na si Don Melvin Bongaling. Good morning po sa inyo at welcome sa Abante Studio. Magandang umaga sa inyo. Maraming salamat sa pag-imbita sa amin. Direk at Don Melvin. Kilala ko kasi sa SDM. Kasama kami dati. Nung mga bata pa tayo, naglalaro kami ng gagamba. Oo. Dapat kasama ka din sa cast bilang artista. Kayo po ba ay naglalaro ng gagamba nung bata kayo, Direk? Yung inspirasyon ko talaga dyan, naglaro ako nung bata ng gagamba. Meron sa eskwelahan namin na nagtitinda ng gagamba. Sa labas ng eskwelahan may mga nagtitindang ganyan. Tapos nung bata ako, nilabanan ko siya. At tinalo ko siya. So, yung memory na yun, natalunin mo yung isang matanda. So, ayun, nag-stuck sa utak, sa isip ko yun at sinulat ko tong. So, ito po yung pinagmulan ng storya nitong Ganggang. Doon nagsimula. Tapos lumawak na siya ng lumawak. Anong meron doon sa laro mo o paglalaro mo nung Ganggang na sa tingin mo kailangan malaman ng mga viewers? Ako, tingin ko, Filipino. Isa siyang kulturang Pilipino yung ganong laro. Hindi ko alam kung meron sa ibang bansa nito, pero ang alam ko, sa buong Pilipinas, ginagamit yun. Iba-ibang salita ang term sa gagamba. By the way, ang ganggang, ang ibig sabihin nun literally ay gagamba, spider. Tapos, ayun nga, yung laban ng gagamba, kasi wala naman tayong mga gadgets nung mga bata tayo. Wala tayong mga internet. So, ang laro natin ko, ano yung available sa ating community. Sa mga bata noon, gagamba ang meron. So, ayun yung laro natin sa kalsada. Yung ako ang experience ko hindi sa school, sa probinsya naman. Kasi lumaki na ako dito sa Maynila. Pag umuwi ako ng probinsya, kapag bakasyon, sa Batangas, ang tawag daw doon, Anlalawa. So, sa bawat probinsya siguro may kanya-kanyang tawag sa gagamba. Yun sa amin, doon ako nakakapaglaro ng gagamba with my friends nung mas bata pa. So, yun. At paano ka na mamili ng fighter? Kasi choose your fighter yan pag, di ba? Kung sinong gagamba yung gagamitin mo. Kasi dapat malakas. Kasi natalo na, malaki na yun. At saka siyempre, sikat na yun, marami nang napatumba yung gagamba niya. Paano daw ba pumili ng gagamba na panlaban?
Direct. Dapat mahaba galamay. Ayun yung isang para mahaba yung reach. Tapos makikita mo siya kapag strong, nagagamba siya eh. Ang kwento ng ganggang ay hindi lang siya tungkol sa gagamba. Basically, ang kwento ng ganggang ay kwento siya ng 3 batang magkakaibigan. Isang anak ng mahirap na magsasaka, isang anak ng desaparecido, ang kapatid ko ay desaparecido na si Jonas Burgos, tapos isang anak ng sundalo. Itong 3 to naging magkakaibigan versus the school bullies. Ang objective nila ay labanan ang gagamba ng school bully. So, yung journey nila ay maghanap ng gagambang malakas. So, yung mga tanong mo kanina, ano ba yung dapat na gagamba, ay hindi yung journey na dinaanan nila. Na maghanap ng magandang gagamba versus the school bullies gagamba. Bakit, Direk, itong ganggang, yung napili mong maging sentro ng kwento? Maraming simbolismo ang gagamba at yung mga ganitong klaseng laban. Hindi lamang siya yung fight mismo ng gagamba ay it encompasses different physiological and psychological things na nangyayari sa mga sa mga characters namin. Pero yung gagamba na yun, habang naghahanap sila ng gagamba sa base sa kwento ng ginawa namin ay maraming sapot ang kanilang makikita habang sila ay naghahanap ng gagamba. So, ginamit ko yung gagamba bilang device para ipakita ko ano nangyayari sa lipunan. Ayun. So may parang siya, symbolism. Symbolism siya ng Pilipinas, basically. At doon sa kwento na nailahad ni Direk, ano naman yung papel mo doon sa, ano yung role ng gagampanan mo dito sa pelikula? Ang gagampanan ko dito, iba-iba kasi yung naging papel ko doon sa pelikula. Minsan, tricycle driver, minsan magsasaka, minsan nangangaso kami. Basically, sa tingin ko siya yung nagre-represent or nire-represent niya yung bawat Pilipino na patuloy na lumalaban sa buhay despite ng mga balakid. So, yun yung naging character ko dun sa pelikula. O dun sa character mo kasi may may level, may antas dun sa lipunan. Palagay mo ano yung bukod dun sa laro, ano yung mas malalim na mensahe ng pelikula? Lalo na dun sa papel na ginampanan mo kasi madami yun 3 roles yung ginampanan mo. Pero ano yung message na that should come across dun sa Siguro or eto na lang. Tingin ko it's a call to fight for what is right and basically yun. Fight for what is right and wag kang matakot ipaglaban yung totoo. Oo, despite of your social status. Yes. Hindi ba? Direk, ano yung pinakamalaking hamon mo sa pagdidirect ng mga bata? Kasi yung parang yung mga main cast mo, yung mga naglalaro ng ganggang. Aside sa budget, yan yung usually problema ng mga independent films sa Pilipinas. Kadalasan walang pera itong mga to. So paano mo pagkakasyahin yan? So kaugnay nito ay merong limits ang bata ng pag-shoot 4 hours a day. Puro minors ang aming ang aming cast. So majority of the cast so ayun yung paano mo pagkakasyahin yung maliit na budget 4 hours a day. So ibig sabihin kung 4 hours a day, mas mahabang shooting days. Mas mahabang shooting days, mas malaking budget na kailangan. So ayun yung mga pero marami pang mga ibang struggles sa sa paglikha ng pelikulang to. Pero ang mas mahalaga para sa akin, paano namin na-overcome ang mga struggles na ito. Curious lang ako, Direk, pang ilang film mo na ito sa Cinemalaya entry mo? Kung Cinemalaya, pangalawa ko to. Yung unang ginawa ko ay isang dokumentaryo tungkol to sa enforced disappearance ng aking kapatid na si Jonas Burgos. Documentary yun. So, first full-length narrative ko itong ganggang. Yan. So, full-length 2 hours? No? 1.5. 1.5. Uy, kaya kaabang-abang ang first full-length film ni Direk. Katulad Direk nung unang pelikula mo, dahil siyempre malapit sa puso mo yun dahil tungkol sa kapatid mo, ito po ba dito sa second movie mo, dito sa Ganggang, ano po ba yung eksena na medyo pinakamalapit sa puso mo? Buong pelikula sa akin. Kahit ito ay isang
tinatawag nating fiction ay nakabatay ang mga naganap dito sa totoong nangyayari sa ating lipunan. So hindi lamang to usapin ng pagbubuli ng mga bata at mas malalakas na bata. Hindi lamang to pambubuli ng malakas na gagamba versus sa maliit na gagamba. Pambubuli rin to na mas malaking nagaganap sa ating lipunan ng mga nang-aapi at inaapi. Which is very timely, ano? Timely. Dahil pinag-uusapan yung bullying, hindi lang sa karagatan kundi sa paaralan, meron din talaga sa lipunan. At kaugnay nga ito, ano ba yung gusto nyong mapakita po na kahalagahan ng pagkakaibigan at paglaki ng mga bata dun sa pelikula? Kasi nga, iba yung pagpapalaki sa atin ng panahon natin. Oo, generation. Umabot Tapos naman iba ako doon. Iba na rin sa ngayon. Ano po ba yung gusto ating mensahe na to come across this film? Ako, ang gusto ko lang talagang makuha ng audience, sana paglabas nila, mulat sila kung ano nangyayari sa ating lipunan. TMs? Same. Palagi ko mag-a-agree naman din tayo. Kasi sorry if I may, yung kwento ng mga kwentong kinukwento namin dito sa pelikulang Ganggang ay hindi siya nakakwento. At madalas ang mga kwento ng mga nasa kanayunan ay hindi nakakwento. Madalas numbers lamang sila, statistics lamang sila. Ito is sinalarawan namin at kung anong nararamdaman nila mismo. Dito at tao talaga may sila. kwento. At nararanasan yun ng manonood. Sana maranasan ng manonood. Kaya hopefully paglabas nila, mamulat sila kung ano nangyari sa ating lipunan. I think that's the thing with independent creatives, films, mas may tapang ilahad yung mga tunay na nangyayari sa lipunan. Hindi ba? Kaya dapat suportahan natin ito. Ako manonood talaga ako. Pero sabi niyo po, gusto niyo nga ito yung maging parang maramdaman, no? Pero ano po ba yung naging reaksyon ng mga manonood at ng mga hurado ng mga film festival kung saan ipinakita na po ang Ganggang? Wala pa po. Mapapalabas pa lamang siya sa August 7 sa iba't ibang cinemas dito sa Metro Manila. Part siya ng Cinemalaya. This August na, direct. Yes. So, ilang linggo na lang Malapit yan. na. Excited na kayo, I'm sure. Oo, sobra. Siyempre, ano po yung ina-expect ninyo bukod doon sa ibang experience namin yung paglalarong muli? Siyempre, parang parang batang 90s at batang 80s. Parang throwback and may flashback. Pero may realization kasi lahat tayo ay nakikita natin yung problema ng bullying at nakikita natin, naranasan natin dito mismo sa lipunan yung nagiging epekto nito. At with this movie, meron po ba tayong ma-take home na, may konting related doon sa nangyari? Meron po ba ganun? Marami sa totoo lang. Pero yung sana paglabas nila, ibukas yung utak nila. Actually, wala naman kaming objective na baguhin ang lipunan ng pelikula. Ang nais lang naman namin ay ibukas ang diskurso, pag-usapan ng mga nagaganap sa atin, sa lipunan at sa bayan. At hopefully, merong dent to sa mas ikauunlad ng ating bansa. Nakikita ko po itong mga eksena doon sa pelikula po ninyo. Saan po sinuto? Ang ganda ng lugar. Ang ganda ng lugar. At ang ganda, may color grading Parang hindi mo masabing independent film, parang mainstream. Ano siya, kapartner namin si Mayor Nico ng Sampaloc. In-invite niya kami ron. Sampaloc sa Tanay? Quezon. Sampaloc, Quezon. So, doon kami. Maraming gagamba dyan. Kaya mas salamat kay Mayor. Ang ganda ng location po ninyo at talagang kitang-kita ko rin na buhay ang gagamba. So wala naman pong nasaktan sa paggawa po ng pelikula nating ito? Na tao, wala pong nasaktan. Usually kasi pag naglalaban ng gagamba, hanggang kamatayan yun kapag pag nag-fight to death yan, usually ang gagamba. At nandun pa rin ba sila sa malalagyan ng posporo? Yes. Lalagyan yan, tapos may lalagyan mo ng parang divider. Kasi kakainin nila yun. Hindi, divider siya. Divider. Kasi minsan 3-4 na gagambay sa isang posporo. Nung panahon natin, tawag natin apartment. Pero ngayon, tawag ng mga bata yung condominium na. Hindi na apartment. So ngayon talaga direct, may mga nakikita pa kayo mga bata na naglalaro ng ganggang? Yes, hanggang sa kasalukuyan meron. Sa katunayan nga, parang a few months ago, merong nahuli sa Jensan, sa airport, na nagsasmuggle ng gagamba para sa laban. At ginagamit na rin siya ngayon as sabong. Online sabong. Meron na siyang so hindi lang mga bata ang naglalaban ng gagamba. Pati yung mga illegal matata. ba ito?
hindi ko alam kung legal yun o wala illegal. tayong batas sa Oo, pero wala. yun nga, no? Pero importante naman, hindi ito yung tema ng pelikula natin. Oo. Bahagi yun. May dadaanan yung sabong. Pero yun na nga. Bahagya. Oo, kasi nga, ito rin na nagpapakita lang din ng katunayan na nangyayari din kasi Nangyayari. sa lipunan. Siyempre, kapag ikaw ay maglalahad ng isang pelikula, as much as possible, parang different perspective, di ba? Yung gusto mong ilahad para may espasyo din para sa mga manonood na makapag-isip. Oo. Yes. Kung bibigyan po ng isang word na take home ng bawat manonood dito, kasi kami, plano namin manood, ano po yung isang salita na pwede naming iuwi pagkatapos namin panoorin yung pelikula ninyo? Manindigan. DMs? Lumaban. Ang lalim. Mula sa paglalaban ng mga gagamba, no? Manindigan. Pero pwede manood At ng mga bata. lumaban. PG yung rating. So, ibig sabihin po ng PG ay kailangan ng magulang kapag ikaw ay below 13 years old. Ayun. Or guardian, hindi necessary magulang. So pwedeng maging family bonding na rin. Pwede, No? pwede. Kasi pwedeng isama si mommy at daddy ng mga anak na manonood. Saan ulit pwede mapanood dito? Simula sa August 7. Meron sa Shangri-La, Sa Gateway. Sa Ayala Mall, Manila Bay, sa Market, sa Trinoma. Sorry, may kode ko, hindi ko kabisado. Go ahead, direct. Market, Trinoma, Gateway, Shangri-La, Ayala Mall, Manila Bay, Glorieta, hindi ko pa nababanggit. Yan. Saan po pwede makita ang website, yung schedules at kung magkano ang ticket sa kanilang panonood? Pwede sila sa Cinemalaya, i-check nila yung Cinemalaya FB page, pero meron din kaming FB page sa sarili. Nandoon din po ang aming schedule, Ganggang Facebook page, meron po yan. Tapos hindi lang po kami ang Cinemalaya po ay kadalasang 10. Ngayon po currently ng main competition which Ganggang is part of, 9 kami ngayon. So hindi lang sana hindi lang kami yung panoorin. Unahin niyo na kami, no? Pero tapos yung iba parang dati kasi may ninyo. bulk na mabibili kang ticket tapos pwede mo mapanood lahat. Diba? yes, Nakakapanood yes. kasi ako dati. So alam ko yung ganyan sistema. Yes, ako din. Diba? And sana, no, good luck kasi at the end of the competition, may awards night. Yun. So, paki-invite ng ating please, mga viewers o invite nyo na DM. Iniimbitahan po namin kayo manood ng Ganggang at sumuporta sa buong Sinimalaya ngayong August 6 hanggang August 18 sa mga piling sinihan dito sa Metro Manila. Direct. Maraming salamat. Sana maraming salamat sa pag-imbita niyo sa amin dito at pagbubukas sa amin na mag-promote ng aming pelikula. Sana panoorin po ninyo ang Ganggang. Sinisigurado kayo na pag-uwi ninyo ay meron kayong bit-bit. Hindi ko nasasabihin ko anong bit-bit ninyo, pero sure ako dyan. Ayun. Maraming salamat po sa oras sa pagbunta nyo dito sa studio at pagbahagi sa amin ng kwento ng Ganggang. Ayan. Panoorin natin. Ayan, abangan natin yan. Yan, nakasama Supportahan po natin ang mga independent filmmakers. Yan. Nakasama po natin si Direk J. Alburgos at si Don Melvin Bonggaling ng pelikulang Ganggang. Ayan. Thank you. Thank you very much. At Go ahead, Bernard. ang oras sa buong kapuluan ay 11:46. Ang oras na ito ay atid sa inyo ng Land Bank. At sa aming pagbabalik, luha sa paghihiwa ng sibuyas, may sayantipikong paliwanag. Abangan yan mamaya dito lang sa FYI sa Abante. Looking for the perfect escape? Discover Club Nalu, a serene beachfront retreat where stillness meets style. Nestled along the quiet shores of Bacnotan in La Union, Club Nalu is designed for slow mornings, ocean breezes, and moments that help you unwind. From cozy rooms and sun-drenched villas to relaxing spaces inspired by nature, every corner invites you to pause, breathe, and recharge. Club Nalu, come as you are and leave feeling a little lighter. Book now at clubnalu.ph.
Tuloy-tuloy na ang pag-abante natin! Mula sa pagiging paboritong tabloid at pinagkakatiwalaang radyo ng masa. Ngayon, ang Abante ay nasa TV na! Mapapanood kami sa Sky Cable Channel 85, Converge Vision Channel 79, and Sky Direct Channel 40. Nasa Samsung TV Plus, TCL Smart TV, Glass TV, Kapit Bahay App at Amazon TV rin kami. At mapapakinggan nyo rin kami sa DWAR Abante Radio 1494 at sa aming social media platforms. Dahil saan man kayo naroon, mas marami ng paraan para makasama ang Abante. Abante, kasama mo! Sa mga isyong dapat harapin. Persyal pa rin isyu ng donasyon tuwing may eleksyon. Sa mga tanong na kailangang sagutin. Marinig, sino kaya sa ating mga mambabatas ang mangunguna? At sa mga usaping hindi pwedeng iwasan. Narito ang programang May Tapang. Walang ligoy-ligoy, walang inuurungan. Naglalahad ng katotohanan. Kasama si Benji Alejandro. Susuriin ang mga maiinit na usapin na may tapang, linaw at paninindigan. Walang atrasan. Live tuwing Lunes hanggang Biyernes, dito lang sa Abante. Kasama mo! Abante Reels. Dalawang siglo ng pangangalaga sa wildlife ang ipinagdiwang ni na King Charles III at Queen Camilla sa kanilang pagbisita sa London Zoo. Ito ang unang opisyal na engagement ni Charles bilang patron ng Zoological Society of London, isang tungkuling hawak ng naghahari ang monarch mula pa noong 1830. Unang opisyal na pagbisita rin ito ni Camilla sa organisasyon. Nilibot ng royal couple ang Giants of Galapagos enclosure at Penguin Beach. Nanood ng animal training at nakipagkita sa mga kawani at estudyante. Tinignan din nila ang Bicentenary Mosaic at Tiny Giants exhibit. Nakilala rin nila ang mga scientist, veterinarian at conservationist na nagsisikap protektahan ang mga nanganganib na species. Nagbabalik ang programang FYI, mga kaabante, para sa ating kaalaman to the max. Para sa ito, Clyde, kung ang ex ang nagpapaiyak sa'yo, choice mo yan. Pero kung sibuyas ang dahilan, science na yan. Bakit nga ba automatic tayong napapaluha sa bawat hiwa? Para sa detalye ng balita, narito ang FYI report ni Ace Santos. Mga kaabante, naranasan niyo na bang maghiwa ng sibuyas tapos bigla ka na lang napaluha kahit wala namang hugot? Like, sibuyas lang yan ah. Bakit parang may breakup? Well, here's the science behind it, mga kaabante. Kapag hiniwa natin ang sibuyas, napuputol ang cells nito at naghahalo ang iba't ibang natural compounds at enzymes sa loob. Dahil dito, nabubuo ang isang chemical na tinatawag na synprop-anethyl S-oxide. Ito ang volatile gas na mabilis umaakyat sa hangin at umaabot sa ating mga mata. Pagdating nito sa ibabaw ng mata, humahalo ito sa natural na luha at nagiging banayad na acid na nagdudulot ng pagkahapdi. Bilang depensa, ang ating lacrimal glands o tear glands ay agad na nagpo-produce ng mas maraming luha para banlawan at alisin ang nakakairitang chemical. Kaya mga kaabante, kahit hindi ka emotional, automatic kang mapapaluha. Pero here's a life hack. Mas kaunti ang lumalabas na chemical kapag malamig ang sibuyas. Kaya subukang ilagay ito sa refrigerator ng mga 30 minutes bago hiwain. Maaari ring gumamit ng matalim na kutsilyo para mas kaunting cells ang madurog o maghiwa malapit sa umaandar na ventilador para matangay ang gas palayo sa ating mukha. So, the next time na umiyak ka habang naghihiwa ng sibuyas, don't worry, hindi ka marupok. Science lang yan. Kaya ang tanong, ikaw,
ano ang pinaka-weird na kitchen hack na nasubukan mo na? Para sa FYI, A. Santos Abante. Maraming salamat sa report. Santos, ikaw ano daw yung pinakamalupit na mabilisan lang to na kitchen hack na nagawa mo na? Ayun nga sabi ko, no, yung binabad ko pa sa tubig pero parang hindi naman effective. Pero sabi ni Ace, kailangan daw may hangin o electric fan para hindi sa'yo nakatapat yung mga enzymes, chemicals. Gawin na natin yan. Oo. Pero kasi, parte talaga, kapag ikaw ay naiiyak, kailangan mo siyang ilabas. Ibig sabihin, ayun yung reaksyon ng katawan mo na may pinagdadaanan. Is it kung from within man o physically yung sa eyes mo? Huwag mong pigilan. At yung pagluha daw, nakaka-clear ng mata. Oo. So, parang may clear vision ka na after that. Para yung namula-mula na nung umiiyak ka, mapapalitan nyo ng malinaw na pagkaintindi mo kung bakit ka iniwan. Ay, iba yun. Pero ito pa, may isa pang hack partner. Kasi minsan, kapag galing ka sa pag ikaw ay broken-hearted, iba hindi talaga maiyak eh. May mga ganong coping mechanism. So yung iba naman, ang ginagawa para maiyak, ay talagang naghihiwa na lang ng sibuyas para mapilitan yung eyes nila na maiyak. Pag may pinagdadaanan. Pag may pinagdadaanan ka. Pero OT na daw tayo, kaya tama na daw yan. Ang dami nating mga chika. At mula sa mga trending topics, mga balitang dapat mong malaman, mga kasaysayan na dapat balikan. Uy, pero hindi ang ex ha. Mga trivia, pati na food at travel tips at iba pang makabuluhang usapin. FYI, lahat yan. Sagot namin, mga kaabante. Abangan ulit kami, hindi ang ex ni Meji, sa susunod na episode. Same time, same vibe. Huwag kalimutan mag-like, share, subscribe at comment sa aming mga social media pages. Hanapin lang ang DWAR Abante Radio. FYI, ako si Meji Cruz. Another FYI, ako naman si Francis Polbe. And for your information, ito ang FYI. Mula sa malalayong sulok ng Pilipinas, may mga mamamahayag na nakaantabay sa mahalagang kaganapan, nagbabantay sa lahat ng katiwalian at sumusugod sa anumang panganib. Makapagulat lamang. Sila ang mga magigiting at matatapang na reporters mula sa iba't ibang probinsya ng Pilipinas. Tunay na maaasahan, tapat at may kredibilidad. Boses ng masang Pilipino saan mang panig ng Pilipinas. Pinalakas. Nakakaroon tugunan ng problema upang